Narinig niyo po ang Ebanghelyo. Ano nga ba ang mensahe na ibabahagi sa atin ngayon? Ito po ay may pamagat na 3 parables about the kingdom of God. 3 talinhaga tungkol po sa kaharian ng Diyos. Sabihin niyo po, kaharian ng Diyos. Itong kaharian ng Diyos, mayroon po akong nais ibahagi sa inyo. Bakit nga ba ang Panginoon ay gumamit pa ng 3 talinhaga? Para lamang ipaunawa ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ang pinupunto ng Ebanghelyo ngayon? Now, makinig po tayo. Ipinapakita po ng bahaging ito ang kahalagahan na maintindihan natin ang kaharian ng langit. Amen po. Sa mundo pong ito na ating ginagalawan, siguro naman napapansin din po ninyo, may mga tao talagang masasama. Mayroon din namang mga taong mababait at mabubuti ang kalooban. Sa mundong ito, sabay po na nabubuhay, umiiral ang mabuti at ang masama. Sabayan na nabubuhay. Parehong dumadami. Ang mabuti magpapakabuti, ang masama ay magpapakasama. Ngunit sa takdang panahon po, mga kapatid, ay magkakaroon ng tiyak na paghihiwalay ng mabuti sa masama. Kung tawagin po yan ay sukdulang huling panahon, ang paghuhukom. Kasama po din dito yung 3 talinhaga tulad ng trigo at damo. Trigo at damo, yun po yung number 1. Pangalawa, buto ng mustasa. Ito yung mga talinhaga para ipakilala ang kaharian ng Diyos. Pangatlo, libadura. Ulitin ko, yung gagamitin ng Panginoon bilang talinhaga upang ipaunawa sa atin ano nga bang ibig sabihin ng kaharian ng langit. Ginamit niya yung talinhagang trigo at ang damo, tumubo yung trigo at madami din tumubong damo. At binanggit din dito yung maliit na butil ng mustasa. At ginamit din dito yung may 3 takal na harina at nilagyan ng pampaalsa. Ano pa? Napaalsa nito ang buong masa. Narito po yung kahulugan ng mga simbolo na ginamit po ng Panginoon ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang naghahasik na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Karugtong din po ito ng Ebanghelyo nung nakaraan Di ba? Nung nakaraan ay may nahasik sa batuhan o sa daan, sa batuhan, sa dawagan at sa matabang lupa. Ang kwento ng talinhaga na ito, ang naghahasik ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At tinutukoy naman niya ang bukid na hinahasikan ay walang iba kundi ang sanlibutan. Ang mundo, mga kapatid. Hinahasikan ito ng binhi. Samantalang, ang binhi naman na tinutukoy diyan o trigo, mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Sino yung mga trigo? Sino yung mga binhi na inihahasik? Kabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mga taong pinaghaharian niya ang inihahasik niya sa sanlibutan. Samantalang ang damo
na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang mga sumusunod sa masama. Ang masama, magpapakasama yan. Pero ang mabuti, magpapakabuti. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit mabuti na, sumama pa. At mayroon din namang napakasama na mabuti. Kasi hindi talaga yun ang kanilang identity. Kung talagang totoo na ang nakalagay talaga sa katotohanan, ikaw ay masama, magpapakasama ka talaga. Pero ang mabuti ay magpapakabuti. Ang tawag po doon kung bakit masama ay ang damo. Kasi trigo lang ang tinanim, bakit may mga sumamang damo? At ang kaaway naman na binabanggit dito, na sila'y natutulog, mabuti yung iniasik, kung bakit nagising sila, ay may kasamang damo. Ang tinutukoy naman dito walang iba kundi ang dyablo. Dyablo po ang gumagawa nito. At yung pagdating ng panahon ng pag-ani, ang ani na tinutukoy dito ay ang katapusan ng panahon. Ang pag-aani, darating po talaga na kapag nagtanim ka, ay aani ka din. Sa sukdulang huling panahon, mangyayari din ito, yung pag-ani. Kung saan, doon talaga mangyayari kung sino ang mga trigo at kung sino ang mga damo. At uutusan niya sa darating na panahon na yon ang mga mag-aani sa apat na sulok ng daigdig ay ang kanyang mga anghel. At bilang karagdagan, mayroon dalawa rito na ko bigyan ng karagdagan tungkol sa talinhaga. Itong verse 31 hanggang 33. Yung buto ng mustasa at ang libadura. Ang butil ng mustasa, mga kapatid, kaharian ay nagsisimula sa maliit. Ngunit lalago at magiging dakila balang araw. Maliit man daw ang butil ng mustasa sa lahat ng uri ng binhi o buto, ito naman ay mayroong natatagong kakaiba. Maliit man, subalit, balang araw, at ang mga ibon ay nakapamumuga dito. Naihahambing po yan sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay pananampalataya lang. Pero ano ang nasa likod ng katotohanan ito? Abay, napakalaki ng Diyos. Amen? Sino man ang may pananampalataya, nasa likod ng katotohanan ito, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa mga taong may pananampalataya sa Kanya. Walang bagay na mahirap sa Diyos. At walang lingkod na Kanyang pinabayaan. Anong meron doon? Pananampalataya.